Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, Didiscuss ko po ngayon yung pagkatapos nung performance test nyo na Lesson 5, which is the Paleolithic period. Ngayon, i-discuss natin yung Lesson 6, Processes of Cultural and Socio-Political Evolution. Under pa rin ang subject natin na Understanding Culture, Society, and Politics. So this PowerPoint is courtesy of Sir Renz Mendoza, who also taught this subject last year. So today we're going to discuss the evolution of socio-political aspects of human being. So let's start na po. So nung 'di ba ginagawa niyo na nga yung sa 5 industry or periods ng Paleolithic stage. So sa Paleolithic stage, nung natapos na yon, ano nangyari? Kailangan malaman muna natin kung ano yung nangyari sa tawag dito sa daigdig noong panahon na yon. So una, Earth was getting warmer, Ice Age was on its last stages. So sea level was rising again, new species of plants and animals blossomed. So humans needed new strategies again to survive. So, baka iniisip nyo na yung climate change ay ngayon lang nangyayari. Pero, actually, ang climate change is laging nangyayari yan sa mundo. No? Throughout its history, may climate change na nangyayari. So, ang mga tao na nabubuhay ng panahon na yon, they need to adapt to the new environment once again. Kaya kailangan nila na mag-strategize kung ano yung mga dapat nilang gawin para mabuhay, to survive. So, kung nung nakaraan, diniscuss natin yung Paleolithic Age, na ibig sabihin ay Old Stone Age. Ang Neolithic period naman, no, galing siya sa salitang neo, sa iba neos, which means new, and lithos means bato or stone. So, dito nung panahon na to sa Neolithic period or Neolithic stage ng pamumuhay ng mga tao, dahan-dahan na silang nagkakaroon ng steady food supply because of agriculture. Kasi ang pag-hunt ng mga hayop ay maaaring in a short-term period, makakapagbigay siya ng pagkain sa mga tao. Pero in the long run, medyo mahirap yan, lalo na paano kung dumami yung mga tao. So, isipin nyo na lang kung lahat tayo ngayon nag-hunt, di ba? Kaya medyo mahirap yan. So, they needed another source of food supply. At fortunately, sa mga tao noon, natuklasan nila na mga tao, na ang mga halaman ay pwede palang itanim ulit at mamunga muli. Yan. So, dahil dito, ang mga tao, so from being nomadic or yung lagalag sa Tagalog, so nagkaroon na sila ng settlement. Kasi doon sa settlement nila, usually yung mga malalapit sa mga water sources, dito na sila kumukuha ng pandilig para sa kanilang mga tinatanim na mga pagkain. So hindi na nila kailangan maglakad-lakad ulit o maglagalag ulit sa ibang lugar para na makahanap ng pagkain. Mayroon ng pagkain sa lupa. Kaya yun ang kagandahan nun. Sinasabi nga nila, isa daw ang food supply na nag-contribute
para magkaroon ng sibilisasyon sa mundong ito. So, the development of agriculture and technology enabled humans to develop socio-politically speaking. No? So, ayun nga, dahil ang mga tao, hindi na lahat kailangan mag-hunt o mangaso. So, dahil sa agrikultura, may mga ilan na lang na magsasaka at dahil doon, nagkaroon ng division of labor. At dahil nagkaroon ng division of labor, yung ibang mga tao na kasama nila dati na nangangaso, may iba nang pwedeng gawin ngayon. At doon nagsimula ang pag-develop ng teknolohiya. So the existence of systematic food production has resulted in food surplus, which enabled humans to self-actualizing activities such as arts and politics. So, kung natatandaan ninyo, class, sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow, meron daw tayong 5 stages of needs o 5 pagkakasunod-sunod ng pangangailangan katulad ng physiological needs, security, love, self-respect, and self-esteem at saka yung tinatawag na self-actualization. So sa self-actualization, ito na yung pinakamataas na uri ng pangangailangan natin. So because those people during the Neolithic age, nagkaroon na sila ng division of labor, yung iba magagawa na nila yung mga bagay na gusto nila o mga kailangan nilang gawin na walang kinalaman sa paghahanap ng pagkain. Yan. So, kaya nagsimula na yung kanilang mga pangangailangan tungkol sa sining at saka sa politika. Yan. There are also negative impacts such as social divisions, high population, and gender inequality. Pero para sa akin, high population is not a negative impact per se. Nagiging problema ng high population if you cannot support the population with its needs. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, sa Pilipinas, sinasabi, overcrowded na tayo. For me, it's not the problem of being overcrowded, but it's a matter of support. General support, not only from the government, but also from the lowest level, from the basic unit of the society, which is the family. Ay, natatakpan pala to. Close ko muna tong mukha ko. So, yan. So, yun yung problema nung panahon na yon. Katulad nung diniscuss ko sa inyo last time, nagkaroon ng mga socio-economic classes. Diba sa India, nagkaroon nga sila ng caste system. Yung mga Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, at yung mga untouchables na tinatawag na Dalit. At dahil din dito, noong panahon na to, nagkaroon ng gender equality na kung saan, lalo na, sa parte ng mga lalaki versus babae. Kasi dati nga, kaya maraming mga lipunan hanggang sa ngayon, ang patriarchal pa rin. Kasi nga, namana nila ito sa mga sinaunang tao na ganun yung pamamalakad or practices. So, ano ba yung characteristics, the differences of characteristics between Paleolithic age versus the Neolithic age? So, tingnan natin. So, sa mga tools, the Paleolithic people use small and handy for mobile lifestyle. Kasi nga, kailangan
Pagkatapos sila mag-hunt sa isang lugar, kailangan umalis na sila to secure another food supply. But in Neolithic period, uh, they use small and bigger tools because they don't have to live uh, in their places. They have to settle. So, kung dati, kailangan lang ng palakol, ng sibat, ng mga kutsilyo na gawa sa bato. Ngayon, may mga iba na silang ginagawa na malalaki na hindi mo na kailangan na mahirap dalhin, pero dahil nga hindi ka naman naaalis sa lugar na yon, ginagawa na nila. So, ito yung mga halimbawa ng mga Neolithic tools. So, sabi nga, sa Neolithic na period, mas makinis na yung mga batong ginagamit nila. So, kung makikita nyo rito sa images, so, lumalabas sa parang mga palakol to eh. So, kinakabitan to ng kahoy. So, they use this to, maybe to cut some woods or to till the land which they have to farm. Personal properties, limited to personal accessories. Kasi nga, kailangan nilang kumilos, kailangan nilang umalis. At madali nilang mabibitbit kahit saan. Pero sa Neolithic period, gumagawa na sila ng bahay. At dahil may mga panahon na sila na gumawa ng iba pang bagay, gumagawa na rin sila ng mga decorative ornaments. At gumagamit na rin sila ng mga large containers para sa kanilang mga inaaning mga greens and different kinds of crops na kailangan nilang kainin. So, ito daw yung halimbawa, no? This is not the actual, no? But I think this is the model. Kung makikita nyo, yung bato talaga, no? Napakalaki talaga ng impluensya sa paggamit ng bato ng panahon na ito. So makikita nyo, matibay na rin yung structure, and they can also live relatively easier than those people from the Paleolithic period. So in arts, Paleolithic, small and limited to personal ornaments and artworks that do not require many hours to finish. Katulad ng mga nakita natin sa Lascaux sa France, yung mga cave paintings, no? So ginagawa lang nila siguro yon para alawin ang kanilang mga sarili. Pero sa panahon ng mga Neolithic people, dahil they need to stay in one place, they don't worry about time. So kailangan nilang gumawa ng mga artwork na requires lot of time and greater number of people. Katulad nitong Stonehenge na makikita natin sa United Kingdom. So, kung titignan nyo sa top view yan, yung Stonehenge parang circular yan. So, sabi nila, ginagamit nila yan for religious practices. No one knows because they don't left any kind of written records. Kaya nga yung Neolithic period, tinatawag din siya na bahagi ng tinatawag na prehistory. So, kailangan nyo lang malaman no, na the difference between prehistory and history is because the historical people like us, kaya tayo tinawag na nasa panahon ng history because we know how to write. We know how to write our expressions. We know how to write our feelings, write our needs, our mathematical equations. So of course, we know how to write our history. Fortunately, for those people from the Neolithic period, do not have that kind of capabilities yet. So, subsistence, no? Pag sinabing subsistence, paano ba nila sinusuportahan ng kanilang mga sarili? So, ang tawag dyan ay subsistence economy. So, sa Paleolithic, ginagamit nila yung hunting and foraging.
So, nangangaso sila, tsaka nangangalap lang sila ng mga bunga, ng mga prutas, o mga berries usually. Ngayon, sa Neolithic period, they discovered agriculture. So, it is the first time in prehistory that people harness the power of nature to make some food. And also, they started domesticating animals for food consumption. Uh, so, social divisions, usually communal lifestyle to. So, wala silang mga hari-hari pa, ganon. Kasi lahat nga sila, kailangan nilang kumilos eh. Ngayon, sa Neolithic period, dito na nagkaroon ng mga social classes. Kasi, siniset yan ng society. Lipunan na nagsiset yan eh. Ito, dahil nga nagkaroon na ng division of labor, may taong nag-uutos kung sino yung mga dapat gumawa ng ganito. So, doon nagsimula yung mga simpleng uri ng pamahalaan, katulad ng mga proto-monarkiya. Okay yun? So, sa Paleolithic din, dahil they need to support 30 to 50 people kasi nga yung pagkain, food was scarce during that time. They need to hunt, they need to gather food from the nature. Kung ano lang ilalabas ng inang kalikasan nila. But in Neolithic period, because they have steady food supply, they can support thousands of people. So, paano ba nagsimula ang early civilization and the rise of state? So, how did the earliest civilization start? So, pwede daw nagkaroon ng conflicts between groups. Kumbaga, may conflict na pala dati, no? Pero it was intensified. So, dahil nag-aaway-away mga tao, they need a cohesive society o isang lipunan na talagang matatag na kaya na nilang labanan. Hindi, sa pagkakataong ito, hindi lang basta mga mababangis na hayop, pati na rin ibang tao. So, early civilizations were characterized by the presence of city-states. Actually, kulang pa nga ito eh. Siyempre, kasama na rito yung mga division of labor, science of technology, social classes. These are the components of civilizations. Pero naging naging kumpleto ang civilization when they developed the system of writing. Sige nga, kung natatandaan nyo, kung may nakakaalam pa sa world history, saan daw galing yung kauna-unahang sibilisasyon? Bigyan ko kayo ng 5 seconds o 10 seconds. No? Ano daw yung unang-unang sibilisasyon sa buong mundo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ang kauna-unahan daw yung nasa Mesopotamia na matatagpuan ng sa Iraq. So, bakit siya yung kauna-unahang, the oldest civilization? Kasi nga, sila daw yung unang nag-develop of system of writing. Although, sa mga panahon ngayon, these claims are now being contested by other archaeologists because they found some remains of much earlier civilization that also knows how to write. Pero unfortunately, you cannot decipher it. Lagi niyong tatandaan na because of the system of writing, doon na kumpleto daw ang sibilisasyon. Pero hindi ibig sabihin, wala nang sibilisasyon that time. Kulang lang. So, yung sa Mesopotamia na civilization, ito yung kauna-unahang kumpletong sibilisasyon. Which means,
They have they completed the necessary requirements to have a full-fledged civilization. Although meron pang nauna, katulad ng sa Satalhuyuk sa Turkey, meron ng mga pamumuhay, may mga, kahit nga yung mga Neanderthal men, may mga naniniwala na sila sa afterlife. So, although, yun nga, katulad ng sinasabi natin, hindi pa siya ganap na kumpleto. Okay? So, early civilizations were characterized by the presence of city-states, system of writing, and a ceremonial center which public debates and decisions-making are conducted. So, civilization, from the Latin word civis, or citizen, and civitas, city. So, a term applied to any society which has developed a writing system. Ito yung sinasabi ko kanina. Government, production of surplus food, division of labor, and urbanization. Or formation of cities. So, may tinatawag na city-state. Yan. Meron pa bang city-state ngayon? Nga. Sagutin nyo nga within 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag may sumagot na wala na, mali yun. Meron pa rin. Ayun. Usually, ito yung mga city-state. Ito yung, pag sinabing city-state, anong araw ba? Yan. So, independent city siya, pero para rin siyang nagfa-function as a country or a state. Katulad ng, sa ngayon meron pa rin, Vatican City and Singapore. O di ba yung Vatican City, meron nga sila mga ambassador, yung tinatawag nila na Papal Nuncio. Yan. Singapore din, isang maliit na city, isang malaking city. No? At isang bansa rin at the same time. So dito, yun nga katulad ng sinasabi ko, isang city at isa rin siyang state, no? Walang nakatagong na meaning diyan. Kung ano yung sinasabi diyan, isang city, isang state. Pero meron siya, meron siya yung apat na mga mahalaga na katangian ng isang state. Territory, meron siyang sovereignty, kalimutan ko na yung dalawa. Pero sa political science, merong 4 na components para masabi na isang, yung recognition, territory, population, basta nakalimutan ko na. Hanapin nyo na lang. So, pag sinabing sovereignty, the ultimate authority in the decision-making of a state. So, ngayon, kunyari, ang Marikina, yan, San Mateo, city-state ba sila? Ang Marikina, city siya. Pero hindi siya state. Yan. Bakit? Wala naman siyang kinalaman sa pambansang desisyon. Diba? Wala siyang kinalaman sa desisyon sa mga taga-Tawi-Tawi, sa mga taga-Batanes. Doon lang siya nagfa-function, yung Marikina City, nagfa-function lang yung kanyang sovereignty dito sa yung kanyang kapangyarihan sa kanyang nasasakupang lungsod. Ang Pilipinas ay isang estado. They controlled many islands, cities, provinces, towns, barangays. State. State is a political entity that has ito na pala, yung requisite elements, territory, sovereignty, people, or the population, permanent population. I'm talking about the permanent population and government. Ito pala yun. Hindi ko pala nabasa. Territory, sovereignty, people, and government. So, paano daw ba naging estado ang estado? So, may mga teorya. No? Una, yung divine right theory. So, ano ba yung divine right theory? Rulers ascended to power convinced that their right to rule is based on their filial relationship with supernatural
forces and entities, mga gods. Yan, makikita niya sa mga lumang sibilisasyon katulad ng Mesopotamia, ng Japan, ng Ehipto, no? Sa Japan, pag namatay yung nila, yung emperador nila, automatic magiging bahagi na 'yan ng kanilang mga gods. Sa Egypt, may isa pa ngang may isa pa nga dong Pharaoh, no, na pinangalanan eventually ng Akhenaten or Akhenaton kasi nga sumasamba siya kay Aton. So, meron silang kinalaman. So, ang mga tao noon, usually, natatakot na rin sila usually, yung mga tao, pag, sabi nga doon sa napanood ko, takot tayo we are cautious of the unknown. At dahil nga, pag sinabi nating divine being o deity, takot tayo, baka may mangyari masama sa atin. So, dahil dyan, they were taking, the ancient rulers that time took that advantage para pamunuan yung kanilang mga nasasakupan. Force theory. A group forces members of another group to subject themselves to their rulers. Yan. Katulad nito yung mga nananakop sa Rome, sa Greece, no? Pag nasakop nila isang lugar, magiging bahagi na nila yun, magiging slaves na nila yun. At i-integrate nila sa kanilang society. So, ang Rome nga daw ay binubuo ng maraming mga city-states na minsan nilang sinakop. Diba? Yung Egypt, yung Greece, yung mga lugar sa Asia Minor. Ang kagandahan lang sa Roma, hindi sila katulad ng mga Mongols na talagang naninira ng sibilisasyon Ang mga Roma, ini-immerse nila yung sarili nila sa mga kultura, tradisyon, mga norms, at iba pa ng kanilang mga bansang nasakop. Diba? Nung sinakop nila yung Greece, hindi nila sinira yon. Bagkus inabsorb nila yung kaalaman ng ancient Greece at pinayaman nila ang Roma. Kahit nga yung mga gods and goddesses nila galing sa Greek civilization. Diba? Paternalistic theory. From the root word pater, means father. So the father essentially is the leader of the first political unit, which grew as the number of the members of his family grew. This is true for highly patriarchal and male-dominated societies. Sa ibang bansa nga, katulad ng Japan, hindi ko alam kung parang sa kasaysayan, hindi ko lang alam, I'm not sure. Kasi napakahaba ng kasaysayan nila. Pero parang wala pa akong narinig na imperatrice. Hindi ko lang sure, I need to review my history, my historical vocabulary. There's really an empress. Siguro kung meron man, mga regent. Ibig sabihin, habang hindi pa matanda yung kanilang mga anak o wala pa sa tamang edad, sila muna yung nangangalaga. So, ulitin natin, divine right theory, force theory, paternalistic theory, at isa daw sa pinaka ay ang social contract. Mga prominenteng concerns sa philosophical political philosophy na to sila John Locke, sila Jean-Jacques Rousseau, tsaka sila Thomas Hobbes. So this is the creation of state was a mutual agreement between the ruler and the ruled to ensure order and security from outside threats. Kasi nga naniniwala nga sila si Jean-Jacques Rousseau ata nagsabi na ang tao once na ipinanganak yan may absolute freedom yan. Pero habang tumatagal dahil sa siniset ng society, halimbawa,
'Di ba? Kalayaan mong pumatay ng tao, 'di ba? Kalayaan mo, gusto mo 'yun. Pero dahil in order for them to survive, kailangan magkasundo na wag nating gawin ito, 'di ba? Wag tayong papatay ng tao. Kasi kahit kalayaan natin 'yan, hindi natin 'yan dapat gawin. 'Di ba? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng absolute freedom sa kasong ito. So, nagsiset yung state ng kasunduan, wag tayong magpatayan. 'Di ba? Wag tayong magpatayan, hindi namin kayo papatayin, wag niyo kaming papatayin para mag-survive ang ating lipunan. Ngayon, sir, may gumagawa niyo na. Pumapatay pa rin ng tao. Kaya may batas. Diba? May mga batas at may mga parusa to deter those people. Ngayon, if the society or the government is not functioning well, walang mangyayari dyan. Halimbawa ngayon sa state of California, sobrang dumadami na ang kaso ng pagnanakaw kasi parang meron silang siniset lang na, kumbaga parang pag nagnakaw ng halimbawa mga maliliit lang na bagay ngayon sa California, pinapalabas na lang ng kulungan. Kasi nga ang dami nang nakakulong. No? Yan ang problema sa Amerika, ang daming mga nakukulong na prisoner. At bawat nakakakulong na prisoner, kailangan pondohan niya ng gobyerno. Araw-araw. So para yung mga petty crimes daw katulad ng pagnanakaw, theft, na konti lang naman, nahayaan na nila. Kaya grabe ang nangyayari ngayon sa sa bandang California. Hindi ko alam kung sa mismong saang city sa California. Sa Canada din, no? Katulad sa Vancouver. So meron kumbaga yung mga drugs katulad ng fentanyl, tsaka cocaine ata, kumbaga hindi ka nahuhulihin kapag meron kang cocaine o kaya fentanyl pero konti lang. Kaya nangyayari ngayon sa Canada, yung sa part na yun, sinabi ko kanina, nagkakaroon na ng sobrang dumadami na yung mga taong dependent sa mga drugs na yun. At nagkakaroon na rin ng pagdami ng homelessness. Napakalungkot kasi ang Canada kinukonsider na pangalawang pinakamalaking bansa sa buong mundo in terms of land area after Russia. Pero bakit mga taong walang bahay? Diba? Kasi nga, sabi nga noon dun sa ini-interview, we get what we tolerate. Ganun na nangyayari. So, pagkatapos ng social contract, may natural theory. No? Sabi nga ni Aristotle, man are political animals. So, nature na natin, by nature, we always engage in politics. Totoo yun. Well, kahit sa classroom natin, may politika. Diba? Politika yan. Meron kang pinapaboran, meron kang pinapansin, meron kang pinakikiusapan. At para mangyari yon, kailangan gumamit ka ng politika. So, ano nangyari, no? Pagkatapos mabuo ang mga sibilisasyon. So, nagkaroon ng democratization of early civilizations. So, paano daw nagsimula ang democracy? So, nagsimula daw yan sa Greece noong 507 BCE. Or, sa iba kasi ang tawag dito BC or before Christ, no? Pero, para lang mawala yung religious aspect, no? Ang usual na ginagamit na ngayon ay BCE or before the common era. So the early states were governed by a limited few who ascended to power through wealth, birth, right, or religious dogma. So, ayun nga, dahil napansin nila na gano'n, actually yung term na democracy galing yan sa sa Greece, Greek word yan. Ibig sabihin ng sa iba, ibig sabihin daw yan from the Greek words demos means people, kraton means power, or people power. Kapangyarihan ng mga tao. So, si Cleisthenes ang isa sa mga isa sa mga pinakamagagaling na lawmaker, no? So, sabi niya,
dapat daw yung kapangyarihan, ikinakalat yan. Ibinibigay sa taong bayan. Yun lang yun. Kaya nga si Clisthenes ang isa sa tinuturing na isa sa pinakamagaling na politiko. No? Kasi nagawa niya yung ganyang klase ng pag-iisip. Yan. Yan si Clisthenes. Actually, magkakamukha lang. Halos magkakamukha lang yung itsura nila. Pero may ano ba yung problema ng democracy? Una, it did not address other issues such as gender inequality and racism. Actually, kahit sa democratic period ng Greece, meron pa rin slavery, lalo na sa mga nasasakop nilang mga lugar. No? Katulad ng mga Asia Minor, mga bandang Italy. Yan. So, at ang democracy lang, ang konsepto lang talaga ng democracy sa mga Greek that time ay democracy ng mga kalalakihan. So, women are forbidden to participate in Athenian democracy. Yun yun. Iba yan sa democracy na alam natin ngayon. Iba yung democracy nila dati. Ito yung demokrasya lang ng mga kalalakihan. Political power were only given to men, Yan. Tapos kailangan pa ipinanganak ng mga magulang nila, mga Greeks. Women and multicultural individuals were not given seats in decision making. Wala. So kung halimbawa ikaw ay galing sa Africa, naging wala kang karapatan. At least ang Rome, kahit empire sila, may mga naging African sila o Arab sila. Arabo ata, no, na emperor. At least mas sila yung ba tawag dito? Mas tinatanggap nila yung multiculturalism. So, ayun, yung activity, bibigay ko na lang sa inyo pagdating natin sa So, if you have any questions about my lesson for today, feel free to ask me. You can use our Google Classroom to ask questions or just DM me or direct message me in Messenger. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig sa video lesson na ito. Maraming salamat po. Okay? So, bibigay ko na po ulit yung susunod na video lesson some other time. Thank you.